special tapa naman po tayo ngayon, beef tapa po na napakaraming garlic sa ibabaw. Keto version po o pang low carb. Pwede ba sa hindi naglo-low carb? Yes na yes po. So una kailangan natin ng maraming bawang, tapos coco aminos at yung coconut brand na premium soy sauce ay pagsasamahin natin. Golden monk fruit po para sa pamalit natin sa asukal na pula. No sugar po yan, 0 calories. Sweetener po kasi yung golden monk fruit. Then, yung garlic natin, 2 tablespoon po na white vinegar, calamansi or lemon. This time ay tansya-tansya na lang po ginawa ko, pero maraming calamansi. Siguro mga 1/4 kilo po na calamansi. Pwede rin po ang lemon. Bakit may suka pa tas may calamansi? Yung suka po kasi o yung vinegar pang alis lansa lang po. Kaya konti lang po, mga 1 to 2 tablespoon. Yung calamansi naman, ito yung magpapalasa ng kasi marami tayong coconut brand na ilalagay po para hindi maalat, pambalanse. 1/4 cup. Tapos coco aminos, 3 tablespoon. Ilang kilo ba yung beef? Yan, 1 1/2 kilo po yung beef natin na pangtapa. Then, golden monk fruit ay 1/3 cup. So, yun po yung tinanong ko. Nakalimutan ko anong part yun ng baka. Basta sabi ko pang tapa. Tapos more on ano kasi fats yung hiningi ko po. So, yun. Yan po yung mga maninipis na hiwa. Then, mamarinate natin na magdamag. Much better. Paminta, asin pala. Sorry po. So, tansya-tansya na lang sa asin at paminta. Hindi ba maalat kasi may toyo na? Hindi naman po. Dahil yung coco aminos ay manamis-namis. Yan. Then, yun, marinate natin magdamag. After ma-marinate, ito na po. Kinabukasan, ilalagay na po natin siya sa ating pressure cooker. Yan. Pero add tayo ng water para hindi po siya matuyuan yung ating beef. Dahil nag-add tayo ng water, mag-add po tayo ng pinantimpla natin kanina. Yung coconut brand na soy sauce. Yan, premium soy sauce. Tapos coco aminos. Masarap siyang pagsamahin po. Yung dalawang to, mag-partner. Tapos asin, add pa tayo ng asin. Yan. And maganda dito kasi pwede siyang pang stock sa rep. Lalo na pagkabalik trabaho, balik school, pwedeng pambaon. Pero dahil nga tayo naglo-low carb, mabilis din naubos. Sabi ganun. So, tansya-tansya na lang ginawa ko dito. Nag-add na lang ako ng 1 tablespoon. Tapos, so siguraduhin lang naka-sealed, maigi po. Pero nakalimutan mag-add pala ako ng coco aminos. Sorry naman. So, nag-add ako ng coco aminos, tapos may konting spicy, optional lamang po yung chili flakes ng Grindahan. By the way, coco aminos po ay from Grindahan din po. Yung coco brand naman ay kaway-kaway naman dyan, pagalaw ng baso, coco brand. Sabay gano'n na nawagan no? Available po yan sa grocery. So, yun, sealed na natin, then pakuluan. Yan, pag nag-whistle na ganyan, mga 15 to 20 minutes ko pong pinakuluan. Pero again, depende sa beef na gagamitin nyo po. So, sandali lang po yun kasi maninipis lang po yung hiwa ng beef. Tapos, coconut oil ng Grindahan, lulutuin pa po natin. After na malambot na po siya, hindi pa siya luto, ito yung magpapasarap pa. Yan, lulutuin natin sa coconut oil. Mga lang naman to, 3 to 5 minutes kasi malambot na po yung beef natin. Hanggang sa matuyuan lang po. Kung gusto niyo lang magmantika pa. Kasi maraming fats yung ginawa ko dito or pinili ko na beef. Yan. So, lulutuin natin yan at pamamantikain yan. Sobrang lambot po. So, parang 15 minutes ko lang yan pinakuluan after mag-whistle po o kumulo. Yung hininaan ko lang din sa pressure cooker. Then, yan po, halu-haluin lang natin. Pamandali. Then,
After ilang minuto, okey na po. Ito, napakasarap nito. Nung high school kasi naalala ko, sa tambayan namin kila mami kung tawagin po namin magkakaklase. Tapsilugan, gusto ko yan, tas maraming bawang sa ibabaw, tapos may suka na may sili, ay, tapos may sunny side up egg na katapat. Sarap nito ka-low carbs. Follow for more.